yung ginagawa. Verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen. Okay, umpisahan na po natin, no? At yun daw po mga cellphone, no? Silent lang. Salamat po. No? Okay, umpisahan na po natin, kapatid. Nalok. Napapansin niyo kapag siya laging nakaupo. Okay, no? Title, Brother Lupo, ang mga atleta. Muli po natin uulitin. Alam ninyo, sabi po ni Apostol Pablo, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Amen po ba? Wala nakaupo, ano? Lahat tayo. Kailangan tumatakbo tayo, ano? Sa ating pananampalataya upang, napansin niyo po, no? Makamit natin ang gantimpala. 2 beses pong inulit sa isang talata. 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Mga kapatid, lahat tayo ay dadaan sa pagtutuwid, no? Ng ating Panginoon. Kailangan mismo po tayo, no? Tayo mismo na may nagmamay-ari ng ating katawan. Tayo mismo po ang disiplina sa ating. Lahat na manlalarong sasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng gantimpala. 2 talata, 4 na beses po na binanggit ang gantimpala. So ang Panginoon po, no? Ang kataas-taasang Panginoon, gustong-gusto niyang makamit ng bawat isa ang gantimpalang nakalaan sa atin. Amen po ba? Pinagtibay sa 2 talata, 4 na beses binanggit ang gantimpala. Ayaw ni Lord na ito ay masasayang. Ito'y para sa ating mga mananampalataya. Hallelujah. Sunod. Kaya nga, mga kapatid, no, habang tayo'y tumatakbo, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Imagine niyo po, no, nasa oval kayo. Ang daming tao na sa inyong paligid. Ang sabi po na may akda, tanggal mo ang nag sa inyo. Mga kapatid, ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Move forward! Mga kapatid, move forward. Tanggalin natin, no? Sabi po na may akda, ang nagpapatay sa atin, walang iba kundi ang kasalanan. Na siya pong nagpapabigay Pangalawang talata, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasal ang ating pananampalataya
mula sa simula, mga kapatid, imagine ninyo, mula sa simula, ating mind, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya simula hanggang katapusan. Okay, ituon po. No? Ituon natin ang ating mga mata sa salita ng Diyos. Focus, no? Mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya ang may akda ng ating pananampalataya. Para alam po natin habang tayo tumatakbo sa ating pananampalataya, mga kapatid, nakapokus tayo sa Kanya, ang salita ng Diyos, na siyang magsisilbing gabay sa atin upang marating natin, mga kapatid, ang finish line. Amen po ba? Hallelujah. Mahalaga po sa Panginoon ang salita ng Diyos. Sabi niya, ituon, let focus on Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah, Lord. Saan tayo naputol nung nakaraan pong mga Sunday, no? Natatandaan niyo po, no, yung 1 Corinthians, no? Po, sabi niyo dyan, no? Kailangan dadaan po muna tayo. Bilang mga atleta, dumadaan po yan, no? Sa mga pagsasanay. Sabi po dyan, pagtutuwid ng Panginoon, isang banal na pagdidisiplina sa tao. Sa mga talata pong nakalagay sa inyong harapan, sabi po dyan, okay, ang kaugnayan natin sa Panginoon at sa ating magulang. Listen, church, ang Panginoon ay nasa itaas at ang ating mga magulang ay kasama-sama natin. Amen po ba? Okay. Dinidisiplina tayo ng ating Ama na nasa langit. Sabi po sa mga talatang siyam, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay iginagalang natin sila, hindi ba't upang tayo'y mabuhay? Mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Tingnan niyo po, mga kapatid. Pag tinitignan niyo po, no, ang salita ng Diyos, ang ating Panginoon ay meron pong representante. Kapatid, ang iyong tatay, ang iyong nanay. Amen po ba? Kung paano tayo itinutuwid ng ating mga magulang. Kapag ka nakikita ng mga magulang na hindi tama ang iyong ginagawa, ang iyong tatay at nanay, kung buhay pa po sila sa panahon ito, mga kapatid, pakinggan natin sila. Representante po yan ng Diyos sa lupa. Na kung buhay pa po ang inyong mga magulang, mga kapatid, na nakakasama pa natin sa panahon ito, pakinggan natin sila. Amen. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Amen po ba? Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal. Tulad niyang banal.
Hihintayin pa po natin na lisanin ng ating mga magulang. Saka natin marirealize ang mga alaala ng ating mga magulang sa ating bilang anak. Sa panahon siya'y wala na. Mga kapatid, makikita niyo po kung ano ang laman ng chapter 12 ng Book of Hebrew. Maikling panahon lang po, no? Kamukat-mukat mo yun, wala na ang ating mga tatay at nanay. Maikling panahon lang po na panahon na tayo dinidisiplina ng ating mga magulang. Dinidisiplina tayo ng ating ama natin na nasa lupa. Representante po na nabanggit ko nung una. Ang iyong mga tatay po, ang iyong mga daddy, papa, ang iyong mga amain o mga tatay. Ginagamit po yan bilang instrumento ng Diyos sa atin sa panahon sa lupa. Ang ating mga amain. Katulad ng pagdidisiplina sa atin ng ama natin sa langit. Ama sa lupa, ang inyong mga papa, tatay, ama, at ang amain natin na nasa langit. Bilang kanyang mga anak. Hallelujah. Paalala mga kapatid, sa lahat ng mambabasa ng banal na kasulatan, huwag pong kalilimutan ang mga salita mula sa aklat ni Job. Sabi po sa mga talatang chapter 5, 17, 18, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya ay pagtutuwid niya sa iyo ay huwag mong ipagdamdam. Alam ng Diyos na kapag tinutuwid niya ang isang tao, mga kapatid, alam niya ang nararamdaman ng isang taong tinutuwid ng Diyos. Nagdadamdam. Amen po ba? Kaya po wala tayong maililingid sa Panginoon. Hindi natutuwa, hindi tumatawa, hindi umalakat, kundi nagdadamdam. Verse 17, 18. Tingnan niyo po, no? Alam ng Diyos. Pero alam niya rin kung paano niya tayo gagamutin. Amen po ba? Ginagamot niya ang kanyang nasugatan. Pinapagaling niya ang kanyang nasaktan. Tingnan niyo po ang mata ng Diyos. No? Parang laser. Parang gumuguhit na apoy. Lagpasan tayo kung tignan ng Diyos. Wala tayong maitatabi, mga kapatid. Siya rin ang naggagamot. Amen. Thank you, Lord. Okay? Praise the Lord. Ang resulta sa mga mananampalataya ay ang dagliang pagtugon sa positibong pagtutuwid sa mga talata po. No? Verse 5b, negatibong resulta. May positive result, may negative result. Huwag mong baliwalain. Amen po ba, mga kapatid? Na? Tingnan niyo po. Huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Okay? Sunod. Anak ko, huwag mong babaliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Ibig sabihin, maging seryoso ka. Pag nararamdaman mo na mali ang mali yan, anak. Huwag mo i-ignore. Sunod ka lang sa Kanya. Okay? Listen, obey, and follow.
Huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Yan po yung mga ating reaksyon sa ating buhay. Pambihira naman si tatay. Ganyan ang mga anak po, no? Lagi na lang akong sinasabon. Mga lagi na lang akong pinapagalitan. Lagi akong pinagsasabihan. Mga kapatid, inugasan na. May dumili tayo sinasabon. Mga kapatid, natawa tayo doon, pero totoo po yan. Yung mga nakakatawang totoo. At huwag kang panghihinaan ng loob. Ikaw ay dinidisiplina niya. Yan, no? Minsan nakapatigil tayo eh. Ang ganda na ng tayo matitigilan. Loob. Sabi po sa aklat ng Kawikaan, no? Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mo mamalitian. Minsan binabaliwala. No? Sabi po ng salitang ng Diyos, minsan minamaliit. Parang wala lang. Binibigyan na po tayo ng babala ng Diyos. At ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkus, ariin mo ang mga pagtutuwid ng salita ng Diyos. Positibong resulta, tiisin ninyo ang lahat ng hirap kapag tayo bilang mga mananakbo, mananampalataya, tiisin daw po natin ang lahat ng hirap. Tulad ng pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Dahil dito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Ilan po ba sa atin sa panahon ito na kapag tayo'y nagsasarili, solo lang tayo sa ating tahanan, may mga bagay tayong naiisip, no? Sa ating mga isipan na alam nating mali, but makikita niyo po ang presensya ng Diyos. Patuloy tayong pinapaalalahanan. Pumapasok sa ating isipan, alam ng Diyos kasi na ang nagpapagalaw sa tao ay ang ating isip. Amen po ba? Kapag ka naisip natin pangit, siyang ginagawa ng tao. Tama po ba? Kapag naisip natin mabuti, ginagawa natin ang mabuti. Kaya po, no? Mga kapatid, ingatan natin. Ito po ang ating kaisipan. Pag alam natin hindi tama ang ating iniisip, iwaksin na natin, mga kapatid. Huwag na natin entertainin pa. Pag-uugatan po yan ng kasalanan na siyang nagsisilbing balakid sa ating pagtakbo, sa ating pananampalataya. Amen! Ang dahilan nito in verse 6, upang patanayan na tayo'y mga anak ng Diyos. Hihilingin pa ba natin sa Kanya at dumating pa na humantong sa mga pagkakataon na tayo'y pinapalo? Napakasakit naman yun, Kuya Eddie. Hindi po ba? Gusto pa ba natin humantong na patulad ng ating tatay, no? Sa lupa, papadapain ka, tsaka kasasaltikin.
Di po ba masakit yun? Dahil sa katigasan ng ulo. Kakataon yan. Siyempre ako, ayoko po, no? Upang patunayang mahal niya tayo. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Itinatama ng daan tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Okay, tuloy po tayo kapatid. Ang gantimpala, ang pagtutuwid, ang nagbubunga ng matuwid na pamumuhay. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Tingnan po yung reaction natin. Naghihinagpis. Alam ng Diyos po yun. Pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. May bunga po, no? Kapag tayo ay nagpatuwid sa Panginoon, magiging matuwid ang ating pamumuhay. Ang pagtutuwid na nagbubunga ng kapayapaan. Maikli lang naman po yun. Naranasin natin, no? Yung mga disciplinary action, no? Even sa church, even sa ating Panginoon, sa Kanya mga salita. Maikling panahon lang po yun. Okay? Para ang maging bunga nito, no? Ay ang kapayapaang nasa ating puso. Tandaan po natin, no? Kapag magulo ang iyong buhay, wala kang mararanasan kapayapaan. Nagbubunga sa iyo, kapatid. Amen. 2 Timoteo talatang 3:16-17 ang kasulatan. In-empower po ng Diyos. Sapagkat siya po yung may akda. Kinabang sa pagsaway sa palawa, pamig, at sa pagsasanay para sa matuwid, pagtuturo sa katotohanan, pagsaway sa kamalian, ay para sa matuwid na lahat, walang hindi po dadaan sa pagdidisiplina ng salita ng Diyos. Okay, bakit? May purpose po ang Diyos. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa. Someday mga kapatid, no? Alam niyo po ba yung mga kabataan? Kami po, na nasa estado na sa panahon ito, malakas kami ngayon. Pero tumatanda kami. Kaya po tayo hinihahanda ng Diyos. Mga kabataan, pagdating ng takdang panahon, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap. Ganap na ganap. At handa sa lahat ng mabubuting gawa. Kayo na po yung mag-take over. Mga medyo bata-bata pa. Amen. Hallelujah.
pagpapanumbalik ng lakas habang tumatakbo po kayo, no? Physically, spiritually, makakaranas kayo. Pagmasdan niyo po, no? Yung paa ko at mga bisig. Parehas kumikilos. Hindi mo pwede tatakbo ka na kung ganun ka, eh. Diba? Ano po? Kailangan sabayan. Makakaranas po yan ng panghihina, pangangalay. Sabi po dyan sa mga talatang yan, kapatid, palakasin ang mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Oh, tama po ba mga senior? Minsan naglalakad tayo, gawagan. Hindi natin sinasadya yun, pero totoo po yun nangyayari. Tama po ba? Ano po, minsan nakatayo ka nga lang ganyan, eh. Umanon. Siguro nakakaligtaan lang ng kumain ng itlog. Purihin ka, Panginoon. Nagpapatawa lang po. Dahil dito itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Nakikita po lahat ng Diyos yan kung ano nangyayari sa atin. Mga mananampalatayang tumatakbo. Kita-kita ng Diyos yan. Alam niya po, no, ating mga kahinaan. Amen. Okay, tuloy, Dr. Luke. Mula po kay Isaiah 35, talatang 3, inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ano po natin yan, no? Nakakatch natin yan. Ano po, naiintindihan natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat po tayo ay makakaranas yan. Pero sinabi po sa mga susunod na talata, lumakad kayo sa daang matuwid, no? Kung kayo po ay nakakaranas ng mga kahinaan habang kayo tumatakbo sa inyong pananampalataya. Sabi po dyan, no? Upang hindi lumala ang mga paang napilay at malinsad na buto. At nalinsad na buto. Sabi po sa talatang 13, lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi malala. Upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Susunod. Sabi po sa Kawikaan, mga kapatid, pagmamasdan niyo po, no, ang sinasabi ng salita ng Diyos. Siyasatin ninyong mabuti ang landas na lalakaran. Tingnan niyo po, baka sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay, nagsisilbi pong gabay sa atin habang tayo tumatakbo. Sa ating pananampalataya, ang isinulat ng may akda. Okay, next. Okay, habang tayo tumatakbo mga kapatid, okay, may lane po yan, ha? Mararanasan natin na tayo po'y mag-sway. Okay, ha? Maaaring sa kaliwa tayo, maaaring sa kanan, habang tayo tumatakba. Okay, pag makikita niyo po, no, na meron pong magiging balakid. Tingnan niyo po, yung letter B. Hakbangan niyo. Okay, ang balakid po, no, ang kasamaan, ang kasalanan na siya magsisilbing pabigat sa inyo habang kayo tumatakbo. Balikan mo, kapatid. Huwag kayong liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Hakbangan mo yung balakid. Huwag mong huwag mo siyang dadaanan, kundi lagpasan mo. Kumaliwa kang bahagya, lagpasan mo ang kasalanan, ang kasamaan. Mga kapatid, walang ibang gagabay sa atin bilang mga mananampalataya kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya, sabi po doon sa verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, ang salita ng Diyos. Amen.
Hallelujah. Hamon sa ating pamumuhay. Mga kapatid, pagmasdan niyo po ito. No? Ito po'y mahalagang mahalaga. Mahalagang mahalaga para sa ating lahat. Sa mga talatang ito, sikapin ninyong mamuhay sa kapayapaan kasama ng bawat isa. Okay, tingnan niyo po yung nasa kaliwa niyo, mga kapatid. Nasa kanan, sa inyong harapan, sa inyong likuran. Ano po ang instruction ng Diyos? Verse 14a. Sabi ng Diyos po, sikapin ninyong makasundo. Kasundo niyo po ba yan nasa inyong kaliwa, kanan? Sagot po kayo. Amen. O ba kayo katabi mo dahil sa asawa mo? Kasundong-kasundo. Okay, sikapin niyo po na makasundo natin ang bawat isa. Hallelujah. Wala pong kaaway Kundi makasundo. Ma-reconcile tayong lahat na. Kapag tayo po'y na-reconcile, mga kapatid, makikita natin na tayo'y mabubuo sa isang katawan. May-unify tayo. Alam niyo naman po, kapag ka nagkakaisang isang iglesia, naroon po ang masaganang pagpapala ng Diyos. Sige po, palakpakan niyo ating. Walang pagpapala po sa isang pamilya kung ito po'y sabog. Kaya po sinisikap yan ng mga tatay, nanay, no, mapag-isa ang kanilang pamilya sa kanilang mga tahanan. At sinisikap din ng mga pastor, leader ng iglesia na magkaisa ang body of Christ. Para po ang masaganang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa atin. Amen po ba? Amen. Okay, sarap pagmasdan, no? Na mga mananampalatayang nagkakaisa sa paningin ng Diyos. Ano po? Kinalulugdan tayo ng Diyos. Hallelujah. Okay, next. Dr. Luke. Na may kabanalan. Alam niyo po ba yung mga taong namumuhay sa kabanalan? Yung sinabi ko po sa inyo, no? Habang siya'y tumatakbo. Lahat na na-encounter niyang kasamaan sa kaliwa, sa kanan, sa harapan, sa likod, hinahakbangan niya po yan, nilalampasan niya. Dahil po wala ng karapatan sa atin, mga kapatid. Ang kasalanan. Sapagkat nang mapako si Kristo sa krus, kasamang napako ang kasalanan ng sanlibutan, upang ang mga tao ay huwag nang magkasala. Mababasa niyo po yan sa aklat ng Roma. Lahat po ng kasamaan, kasinungalingan, kasuklam na mga gawain ng mapako si Jesus sa krus, kasamang napako ang lahat ng ating kasalanan, upang tayong lahat na sumasampalataya ay hindi na muling magkasala. Hallelujah. Kaya po wala ng karapatan sa atin ang kasalanan. Yun po yun, no? Yung mga namumuhay na may kabanalan, no? Iwinawaksi po ang lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan sa kanila. Kaya patuloy silang namumuhay sa kalooban ng Diyos. At magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita kapag wala ang kabanalan sa isang tao, mga kapatid.
imposibleng makita nyo ang Diyos ng face to face pagdating ng takdang panahon. Kung hindi kayo mamumuhay ng ganito, sabi na may aklat, ano po yun? Pag-ingatan ninyong huwag. Kautusan po yan, no? Yung word na ginamit niya, huwag. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod sa presensya ng Diyos. Bakit po? Hindi niyo makikita ang Diyos pag tumalikod ang isang tao. Huwag magtanim ng sama ng loob. Kaya po nais ng Diyos, makasundo mo yan, iyong katabi, kaliwa, kanan, sa harap mo at sa likod. Instruction ng Diyos. Kailangan makapagkasundo ka sa Kanya, kapatid. Ma-reconcile tayo. Mabuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Yan po, no? Kapag hindi po natin ginawa yan, mga kapatid, imposibleng makita nyo ang Panginoon pagdating na takdang panahon. Ha? Kaya po, walang tatalikod. Ayaw po ng Diyos na verse 15. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Napakasakit naman po nun, no? Na tayo pa mismo ang pagmumulan para tumalikod ang isang mananampalataya. Mapariwara. Ayaw ng Diyos po yun, mga kapatid. Ayaw niya na magtanim tayo ng sama ng loob sa ating kapwa. Mga halimbawa ng may akda, katulad ng trahedya sa buhay ni Iso. Alam niyo po ba si Iso? Kapatid ni Jacob, ang kanilang amain, si Isaac. Ito yung nagsilbing halimbawa sa atin sa mga talatang 16, 17. Pag-ingatan ninyong huwag makiapid ang sino man sa inyo. Tingnan niyo po, no, pang ilan po yan sa ipinag-uutos sa banal na kasulatan. Ang pakikiapid. O pawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Tingnan niyo po, physical, spiritual. Makikita niyo po sa kasaysayan ni Iso. Mga bagay na spiritual tulad ng ginawa ni Iso. Ipinagpalit niya sa pagkain, physical, pagkain, kinakain, ang kanyang karapatan bilang panganay. Sunod na talata. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos hinihingi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nag-uukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi ng kanyang amain. Sapagkat hindi na niya mababago pa. Mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Yan po yung kasaysayan ng magkapatid na ito. Susunod. In Genesis chapter 25, tuloy lang po tayo, no? Sa kasaysayan ng magkapatid. Sandali lang po. Okay, tuloy po tayo, no? Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Ilan po ba sa atin nakakita ng pulang patani? Yan, tingnan niyo po, no? Meron po ba sa panahon natin ito? Ano po sa English yan? Okay, yun lang po yun.
Siya naman pagdating ni Iso, ha, mula sa pangangaso, dumating po si Iso, ha. Nagluluto si Jacob ng pulang patani. Siyempre, gutom na gutom po si Iso po, no? Okay, next. Sinabi niya, gutom na gutom ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito, tinawag siyang inom. Sa wikang Ingles, Red. Yeah. Hindi po si Kuya Red, ha? Yeah. Okay, sinabi niya, gutom na gutom siya. So, physical po nang pinapakita niya po, no? Okay, next. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Susunod na talata. Sumagot po si Iso, payag na ako. Sabi ni Iso, aanhin ko pa ang pagiging panganay. Ayan. Kung mamamatay naman ako sa gutom, yung physical po, ang inaalala ni Iso, gutom na gutom siya. Okay, next. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa nga si Iso at sinabi kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Next. Ibinigay naman ni Jacob kay Iso ang niluto niyang gulay at sinamahan pa ng tinapay. Ang sarap-sarap. Sarap po isarso doon. Okay, sinamahan niya ng tinapay. No? Gusto talaga ni Jacob na mabusog yung kanyang pagkagutom. Ano? Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Iso. Iyon lamang ang halaga ng kanyang karapatan bilang panganay. Mga kapatid, tingnan niyo po, no? Ibig sabihin, ang espiritual na pangangailangan ni Iso ipinagpalit niya sa pagkain. Next. Nakakalungkot po, no? Mahalaga po yan, no? Matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya naman pagdating ni Iso na may dalang usa. Susunod po. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dala kong pagkain upang inyong mabasbasan. Tuloy-tuloy lang tayo. Sino ka ba? Tanong Nesa. Si Iso po ang inyong panganay. Tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Nesa. Sabi niya, kung gayon, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain nang ikay dumating. Binasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon magpakailanman. Tingnan niyo po, no? Sa senaryo po niyan, no, mga kapatid, patuloy ko lang po. Kapag pinagpalit po natin ang physical sa spiritual, mga kapatid, may kalalagyan tayo. Minsan po, pinawawalang bahala natin yan. Hindi po natin sineseryoso yung pakikipagniig natin kapag sumasapit ang mga panahong ito na tayo po ay nagkakatipon. Mga kapatid, mahalaga po ang spiritual. Tuloy lang po tayo, mga kapatid. Humagulgol ng iyak si Iso nang marinig ito at nagmamakaawa. Basbasan din po ninyo ako, ama. Sunod. Tingnan niyo po, no? Nagsalita si Iso. 2 beses na niya akong dinaya. Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayon inagaw niya pati ang basbas na ukol para sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas
para sa akin? Wala na akong magagawa, anak. Sagot ng kanyang amaing si Esau. Siya'y Panginoon mo na ngayon ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganahan, no? Tingnan niyo po, no? Ibinigay na kay Jacob ang lahat ng kasaganahan. Sabi po ng kanyang amain, pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa iyo, Iso. Dahil ipinagpalit mo sa pagkain, wal na pangangailangan mo. Mga kapatid, pag-isipan po natin ng wasto mga talatang ito. Susunod, ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Iso. Talaga bang iisa lang ang iyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako. At patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, ang magiging tahanan. Pagmasdan niyo po, yung mga tao pong pinapagpalit ang physical sa spiritual. Sabi po dito sa mga talatang sinabi ni Isaac sa kanya, ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganahan. Masakit po yan, no? Pati hamog mula sa langit, ika'y pagkakaitan. Next, tabak mo ang iyong ikabubuhay. Kapatid mo'y iyong paglilingkuran upang kalaya ay iyong makamit. Kailangan ikaw ay maghimagsik. Tingnan niyo po, no? Ang resulta po, mga kapatid, kahirapan. Kaya po pagkasasapit po ang mga panambahan natin, mga kapatid, alalahanin natin ang Diyos. Ang Diyos na buhay na laging nakatunghay sa atin lahat. Saan man tayo naroon, ang mga mata ng Diyos laging nakatingin sa atin. Siguro po dito ko muna po puputulin, mga kapatid, na? Ito po ang ating patuloy na pag-aaral ng salita. Tayo po tayong lahat. At ito, palakpakan nyo ang ating Diyos. Okay, maraming salamat po, no? At muli po nating awitan ang ating Diyos na mga awiting makalangit, pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos.